Itapon mo iyan. Basura na ang babaeng yan sa buhay ko. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumurog sa puso ni Maya habang hawak ang baon na niluto niya ng may pagmamahal para kay Anton. Sa loob ng opisina, ang asawang pinagsilbihan niya ay nakayakap sa ibang babae habang tinatawag siyang pabigat. Ngunit hindi nila alam, ang pabigat na ito ang nagpapakain sa kanilang lahat. Isang reyna na nagtago sa anino ng pag-ibig, ngunit oras na para bawiin ang kanyang korona. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng mga mapang api? Sino nga ba ang tunay na may halaga kapag nawala na ang lahat? Hindi ko siya kailanman minahal, Clarice. Isang katulong lang siya na may pirma sa papel ng kasal. Maniwala ka, ikaw lang ang laman ng puso ko. Ang boses na yon. Ang boses ni Anton na dati ay puno ng tamis kapag binabanggit ang pangalan niya, ngayon ay tila isang matalim na balisong na humiwa sa katinoan ni Maya. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakabukas na pinto ng opisina ni Anton. Bitbit ang isang asul na lunchbox. Sa loob niyon ay ang espesyal na chicken adobo na niluto niya simula pa noong madaling araw, ang paboritong ulam ng kanyang asawa, upang ipagdiwang ang kanilang ikalimang anibersaryo. Naramdaman ni Maya ang init ng baunan sa kanyang mga kamay, ngunit ang buong katawan niya ay tila binuhusan ng yelo. Ang mga daliri niyang may paso pa mula sa mainit na kawali ay nagsimulang manginig. Sa loob ng silid, narinig niya ang malanding hagigik ni Clarice, ang sekretarya ni Anton na laging nakangiti sa kanya ng plastic sa tuwing bibisita siya sa opisina. Pero Anton, paano kung malaman niya? Paano kung mag-eskandalo ang asawa mo? Tanong ni Clarice sa tinig na nagpapaawa. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Anton. Si Maya, wala siyang lakas ng loob. Masyado siyang umaasa sa akin. Saan siya pupunta kung iiwan ko siya? Niwala nga siyang natapos na matinong kurso dahil sa pagiging abala sa bahay. Siya ang dapat magpasalamat dahil pinatira ko pa siya sa bahay ko pagkatapos bumagsak ng negosyo ng tatay niya. She's just a liability, Clarice. Isang pabigat na kailangan kong tiisin para lang sa imahe ng kumpanya. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang mabigat na hampas sa dibdib ni Maya. Liability, pabigat, katulong, 5 taon. 5 taon niyang ibinigay ang lahat. Tinalikuran niya ang kanyang sariling pangarap, ang kanyang karera, sa mundo ng pananalapi upang maging ilaw ng tahanan para kay Anton. Siya ang gumigising bago sumikat ang araw para siguraduhing malinis ang bawat sulok ng bahay. Siya ang nagtitiis sa bawat panunumbat ng kanyang biyenan na si Doña Carmen. At siya ang lihim na nag-aayos ng mga gusot sa mga ulat ng Vertex kapag nahihirapan si Anton. Lahat ng iyon ay ginawa niya sa pangalan ng pag-ibig. Unti-unting nanlabo ang paningin ni Maya dahil sa mga luhang nagbabadyang pumatak. Tumingin siya sa kanyang sariling refleksyon sa salamin na pinto ng opisina. Nakita niya ang isang babaeng nakasuot ng simpleng blusa na kupas na ang kulay. Ang buhok ay nakapusod lang ng madali at ang muka ay walang kahit anong kolorete. Malayo sa hitsura ni Clarice na tila isang modelo sa kanyang mamahaling damit at maayos na pagkakaayos. Sa isang sandali, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para kay Maya. Ang tibok ng kanyang puso ay naging isang mabagal at masakit na kabog sa kanyang lalamunan. Ang init ng pagkain sa kanyang hawak ay unti-unting nawala. Kasing lamig ng pag-asang pinanghawakan niya sa loob ng maraming taon. Dahan-dahan, ibinaba ni Maya ang lunchbox sa sahig sa tabi mismo ng pinto. Wala itong nilikhang ingay, tanging ang marahang pagdaiti ng plastic sa carpeted floor. Ang pagkaing niluto niya ng may pagmamahal ay iniwan niya doon, kasama ang huling piraso ng kanyang pagiging martyr. Tumalikod siya at naglakad palayo. Hindi siya tumakbo, hindi siya sumigaw. Ang bawat hakbang niya ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga basag na bubog, ngunit pinilit niyang ituwid ang kanyang likod. Sa bawat paghakbang,
Nararamdaman niya ang unti-unting pagguho ng lumang Maya, ang babaeng handang magpaalipin para sa pag-ibig. Nang makalabas siya ng gusali, sinalubong siya ng mainit na hangin ng Maynila at ang ingay ng mga sasakyan. Huminga siya ng malalim, isang hiningang puno ng pait at puot na ngayon lang niya hinayaang lumabas. Kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Sa isang mabilis na pindot, binuksan niya ang isang application na matagal na niyang hindi ginagamit. Isang notification ang bumitaw sa screen. Vertex Capital Funds, status stabilized by Madam M. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang pinagmamasdan ang balanse ng account na nakatago sa ilalim ng kanyang tunay na pagkakakilanlan. Isang halaga na kayang bumili ng 10 kumpanya ni Anton sa isang pitik lang. Napatingin siya sa kalangitan kung saan ang araw ay unti-unting natatakpan ng mga itim na ulap. Ang ulan ay nagsimulang pumatak, paisa-isa, hanggang sa maging isang malakas na buhos na tila nakikiramay sa kanyang nararamdaman. Ang mga patak ng tubig ay humahalo sa kanyang mga luha, hinuhugasan ang bawat bakas ng kahinaan sa kanyang mukha. Ito ba ang halaga ng lahat ng sakripisyo ko, Anton? Isang basurang itatapon mo lang kapag hindi mo na kailangan? Bulong niya sa gitna ng katahimikan ng kanyang pag-iisa. Sa sandaling iyon, hindi na pag-ibig ang nagpapatakbo sa dugo ni Maya, kundi isang malamig na apoy ng paniningil. Isang katanungan ang naiwan na umaaling-aungaw sa kanyang isipan. Isang katanungan na magiging simula ng pagbagsak ng lahat ng taong umapi sa kanya. Kung ako ang dahilan kung bakit ka nakatayo sa tuktok, ano ang mangyayari sa iyo kapag ako mismo ang humila sa iyo pababa? Nasaan ka na namang babae ka? Tingnan mo ang oras, mag-iikapito na ng gabi pero wala pa ring nakahain sa mesa. Akala mo ba ay napupulot lang namin ang pambili ng bigas sa kalsada? Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang matalas na huni ng sirena na sumalubong kay Maya pagkabukas pa lamang niya ng pinto ng bahay. Basang-basa si Maya mula sa ulan. Ang kanyang buhok ay nakadikit sa kanyang namumutlang mukha at ang kanyang mga paa ay nanginginig sa lamig. Ngunit ang ginaw ng panahon ay walang sinabi sa lamig ng pagtanggap na palagi niyang nakukuha sa loob ng tahanang ito. Dahan-dahang pumasok si Maya, tinitiis ang bawat patak ng tubig na bumabagsak mula sa kanyang damit patungo sa makintab na sahig. Hindi niya tiningnan ang kanyang biyenan, na kasalukuyang nakaupo sa sofa, abala sa pagmamasid sa kanyang bagong alahas na kumikinang sa ilalim ng liwanag ng chandelier. Pasensya na po, Ma. May inasikaso lang po ako sa labas. Mahinang sagot ni Maya habang naglalakad patungo sa kusina upang maghanda ng hapunan. Ang kanyang boses ay paos. Tila may nakabara sa kanyang lalamunan na hindi niya malunok-lunok. Inasikaso? Ano namang aasikasuhin mo? Wala ka namang trabaho. Ni hindi ka nga marunong mag-manage ng sarili mong oras. Patuloy na panunuyan ni Doña Carmen. Tumayo ang matanda at sumunod sa kanya sa kusina. Ang bawat hakbang ng kanyang tsinelas ay tila isang insulto. Dapat ay magpasalamat ka sa anak ko. Kung hindi dahil kay Anton, baka nasa kalsada ka pa rin at naghihirap kasama ang mga magulang mong walang naipundar. Isang malaking swerte mo na tinanggap ka namin sa pamilyang ito kahit na wala kang dalang kahit anong yaman. Huminto si Maya sa harap ng lababo. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa gilid ng tiles. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na ang bahay na tinitirhan nila, ang bawat butil ng kanin na kinakain nila, at maging ang mga alahas na ipinagmamayabang ng matanda ay galing sa pera niyang lihim na ipinapasok sa kumpanya ni Anton. Ngunit pinigilan niya ang kanyang sarili. Hindi pa ito ang tamang panahon. Napansin ni Maya ang isang kulay gintong box sa ibabaw ng hapagkainan. Nakabukas ito at sa loob ay may nakasilip na isang diamond necklace na pamilyar sa kanya. Iyon ang nakita niyang pinagpipilian ni Anton sa internet kanina habang kausap si Clarice.
Ang ganda po ng kwintas niyo, ma. Wika ni Maya. Ang kanyang boses ay puno ng pait na itinatago sa ilalim ng kunwaring paghanga. Nagtaas ng kilay si Doña Carmen at hinawakan ng kwintas ng may pagmamalaki. Siyempre, ibinigay ito sa akin ni Anton kanina. Galing daw ito sa isang mahalagang business partner niya. Isang babaeng mayaman at edukada, hindi tulad mo na tila isang anino lang dito sa bahay. Sabi ni Anton, ang babaeng yun ang tunay na nakakaunawa sa kanya. At sa tingin ko, tama siya. Tila isang kidlat na tumama sa puso ni Maya ang sinabi ng matanda. Alam ni Doña Carmen, alam ng kanyang biyenan ang tungkol kay Clarice at tila pabor pa ito sa panloloko ng kanyang anak. Ang pagkakanulo ay hindi lamang nanggaling sa kanyang asawa, kundi maging sa taong itinuring niyang pangalawang ina. Eksaktong bumukas ang pinto at iniluluwa nito si Anton. Mukhang pagod siya, ngunit ang kanyang mga mata ay agad na nag-apoy sa galit nang makita si Maya na nakatayo lang doon, basa at tila walang ginagawa. Maya, ano ba namang hitsura yan? Bakit basang-basa ang sahig? At bakit wala pa ring pagkain? Singal ni Anton habang padabog na ibinabagsak ang kanyang briefcase sa sofa. Lumapit siya kay Maya. Ang amoy ng alak at mamahaling pabango na hindi kay Maya ay agad na humahalimuyak mula sa kanya. Anton, galing ako sa opisina mo. Hindi natapos ni Maya ang kanyang sasabihin nang putulin siya ni Anton. Pumunta ka sa opisina? Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na pumunta doon at ipahiya ako sa harap ng mga empleyado ko? Sa tingin mo ba ay nakakatulong ang pagdadala mo ng mumurahing pagkain doon? Galit na sigaw ni Anton. Nagmumuka akong kawawa dahil sa'yo. Clarice was right. You're just dragging me down. Clarice? Siya na ba ang pinapakinggan mo ngayon, Anton? Ang sekretarya mo? Lakas loob na tanong ni Maya. Ang kanyang mga mata ay diretsong nakatingin sa asawa. Nagulat si Anton sa naging sagot ni Maya. Ngunit agad itong napalitan ng higit na matinding puot. Pakiramdam niya ay hinahamon ng kanyang awtoridad bilang lalaki. Huwag mong banggitin ang pangalan niya ng ganyan. Mas may silbi siya sa akin kaysa sayo. Wala kang alam sa negosyo, wala kang alam sa mundo ko. Ang tanging silbi mo lang ay panatilihing maayos ang bahay na ito. Pero kahit yun ay hindi mo pa magawa ng tama. Lumapit si Doña Carmen at humawak sa braso ng anak. Hayaan mo na siya, Anton. Ganyan talaga ang mga taong walang pinag-aralan. Hindi marunong tumingin sa utang na loob. Pinatira mo na. Pinakain. Pero nagagawa pang sumagot ng pabalang. Tama si Mama. Masyado kitang pinalayaw, Maya. Akala mo ba ay habang buhay kitang bubuhayin ng libre? Malamig na sabi ni Anton. Hindi na nakapagpigil si Maya. Ang lahat ng sakit na kinimkim niya kanina sa opisina, ang lahat ng pait ng 5 taon na pananahimik ay tila sasabog na. Utang na loob. Anton, kung alam mo lang kung gaano kalaki ang utang na loob mo sa akin. Isang malakas na tunog ng palad na tumama sa pisngi ang bumasag sa ingay ng ulan sa labas. Napatagilid ang mukha ni Maya. Ang kanyang pisngi ay agad na namula at kumirot sa tindi ng pagkakasampal ni Doña Carmen. Ang sakit sa balat ay walang-wala kumpara sa hiya at hapdi na nararamdaman niya sa kanyang puso. Wala kang utang na loob. Ang lakas ng loob mong sumagot sa anak ko sa loob mismo ng bahay na ito. Sigaw ng matanda. Tumingin si Maya kay Anton, umaasang makakakita ng kahit kaunting awa o proteksyon mula sa lalaking pinangakuan siyang mamahalin at aalagaan sa harap ng altar. Ngunit walang kahit anong emosyon sa mga mata ni Anton. Tinalikuran siya nito at nagsimulang maglakad paakyat ng hagdan na tila ba ang pananakit sa kanyang asawa ay isang eksenang hindi karapat-dapat paglaanan ng panahon. Ayusin mo ang kalat mo, Maya. Pagbalik ko dito sa ibaba, siguraduhin mong malinis na ang sahig at nakahain na ang hapunan. Kung hindi, baka mas mainam na sa labas ka na lang matulog kasama ng ulan. Malamig na huling binitiwang salita ni Anton bago ito tuluyang nawala sa paningin ni Maya.
Naiwan si Maya sa gitna ng kusina, mag-isa sa ilalim ng mapang alipustang tingin ni Doña Carmen. Ang init ng sampal sa kanyang muka ay unti-unting nagiging isang malamig na determinasyon. Ang bawat luhang pumatak sa sahig ay hindi na luha ng kahinaan. Ang mga ito ay mga huling patak ng pag-ibig na tuluyan ng natuyo. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang pisngi at isang nakakahindik ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi sa gitna ng kadiliman ng kanyang kalooban. Ang dilim ng gabi ay nagsilbing kumot na nagtatago sa mga lihim na hindi kayang sabihin ng liwanag. Sa loob ng maliit at madilim na silid na nagsisilbing imbakan ng mga lumang gamit sa dulo ng pasilyo, nakaupo si Maya sa sahig. Ang tanging nagbibigay ng liwanag sa kanyang mukha ay ang asul na sinag mula sa screen ng kanyang laptop. Wala na ang mapunong asawa na sinampal at inalipusta kanina. Sa harap ng makinang na screen, ang mga mata ni Maya ay hindi na puno ng luha, kundi ng isang matalim at malamig na talino na kayang magpabagsak ng mga higante sa mundo ng pananalapi. Dahan-dahan ang kanyang pagpindot sa keyboard, tinitiyak na walang anumang tunog na makakalabas sa silid na yon. Sa bawat galaw ng kanyang mga daliri, lumalabas ang mga graph at numero na nagpapakita ng tunay na kalagayan ng Vertex Capital. Ang kumpanyang ipinagmamalaki ni Anton, ang kumpanyang nagbigay sa kanila ng marangyang buhay, ay tila isang marupok na bahay na gawa sa baraha. At si Maya ang tanging haligi na humahawak dito upang hindi ito gumuho. Pumasok siya sa isang naka-encrypt na chatroom. Agad na bumuhos ang mga mensahe mula sa mga pangunahing shareholder at board members ng kumpanya. Madam M, kailangan namin ng iyong desisyon. Ang huling investment sa real estate ay nanganganib. Maglalabas ba tayo ng pondo? Ang mensaheng mula sa isa sa mga pinakamaimpluwensyang tao sa bansa. Huminga ng malalim si Maya. Ang kanyang mga daliri ay hindi nag-atubili. Hold the funds. Let the market dip further. Wait for my signal. Ang mabilis niyang tugon. Walang sino man sa kanila ang nakakaalam na ang makapangyarihang Madam Amy na kanilang sinusunod ay ang babaeng tinatawag na pabigat at walang alam sa loob ng sarili nitong tahanan. Habang hinihintay ang mga kumpirmasyon, muling bumalik sa kanyang gunita ang mukha ng kanyang yumaong ama. Tila naririnig pa niya ang boses nito, 5 taon na ang nakalilipas bago ito pumanaw. Maya anak, ang pamilya ang pinakamahalagang kayamanan. Huwag mong hahayaan na masira ang inyong samahan dahil sa pera o pride. Noon, nang malugi ang negosyo ng kanyang ama at muntik na silang mawalan ng lahat, si Anton ang dumating at nag-alok ng tulong. Akala ni Maya ay pag-ibig ang nagtulak kay Anton na iligtas sila. Akala niya, ang utang na loob na yon ay dapat niyang bayaran ng buong buhay na pagsisilbi. Kaya naman nang magsimulang magkaproblema ang sariling kumpanya ni Anton, ginamit ni Maya ang lahat ng kanyang natitirang koneksyon at ang kanyang likas na galing sa stock market upang itayo itong muli mula sa anino. Pinili niyang manatili sa dilim dahil alam niyang hindi kakayanin ng ego ni Anton ang katotohanang ang asawa nito ang mas magaling at mas matagumpay. Isinuko niya ang kanyang pangalan upang mabuhay ang dangal ng kanyang asawa. Napatingin si Maya sa kanyang kaliwang kamay. Doon ay nakasuot pa rin ang kanyang wedding ring. Isang simpleng gintong sing-sing na kupas na ang kinang. Hinawakan niya ito at dahan-dahang inikot. Ito ang tanikala na kusang loob niyang isinuot. Ang simbolo ng utang na loob na naging dahilan ng kanyang pagpapakababa. Ngunit habang tinititigan ng singsing, naramdaman niya ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Ang singsing na ito ay hindi na simbolo ng pagkakaisa, kundi ng isang malaking kasinungalingan. Muli siyang tumingin sa screen ng laptop. Isang bagong notification ang lumitaw sa kanyang pribadong inbox. Hindi ito galing sa trabaho. Wala itong subject. At ang sender ay isang hindi kilalang address. Dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang mabasa ang nakasulat.
Alam ko kung sino ka talaga, Madam M. Alam ko ang bawat sakripisyong ginawa mo para sa isang lalaking hindi karapat-dapat sa iyong katalinuhan. Hanggang kailan mo balak magtago sa anino ng isang taong unti-unting pumapatay sa iyong pagkatao? Napaatras si Maya, ang kanyang likod ay sumandal sa malamig na pader ng imbakan. Ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Sino ang nakakaalam? Paano nito nalaman ang kanyang lihim na pagkakakilanlan? Sa ilalim ng mensahe, merong isang kalakip na larawan. Binuksan niya ito at lalo siyang nanghina. Larawan yon ni Anton at Clarice, ngunit hindi sa opisina. Naroon sila sa isang jewelry shop at ang petsa sa ibaba ng larawan ay noong nakaraang linggo pa. Ang araw kung kailan sinabi ni Anton kay Maya na kailangan nitong mag-overtime dahil sa krisis sa kumpanya. Nanginginig ang mga kamay ni Maya habang binabasa ang huling linya ng email. Huwag mong hayaang masayang ang iyong halaga. May mga taong nakikita ang tunay mong liwanag kahit papilit mo itong ikinukubli. Isang biglang kalabog mula sa labas ng pinto ang nagpatalon sa kanya sa gulat. Mabilis niyang isinara ang laptop at itinago ito sa ilalim ng mga lumang kumot. Ang kanyang puso ay parang gustong kumawala sa kanyang dibdib. Maya, nasaan ka na namang babae ka? Bakit patay ang lahat ng ilaw dito sa pasilyo? Ang boses ni Anton, puno ng iritasyon at pagkalasing, ay umaalingaw-ngaw sa labas. Nanatiling tahimik si Maya sa loob ng dilim. Pinipigilan ang kanyang paghinga. Ang misteryosong email na yon ay tila isang pinto na bumukas sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa. May ibang nakakaalam, may ibang nakakakita sa kanya. Ngunit ang tanong ay, ito ba ay isang banta o isang kamay na nakalahad upang siya ay iligtas? Ang amoy ng mamahaling kape at ang malambot na tunog ng isang piano sa background ay tila isang kabilang mundo para kay Maya. Nakasuot siya ng isang eleganteng itim na terno, isang peluka na maayos ang pagkakaayos at malalaking salamin na nagtatago sa kalahati ng kanyang mukha. Sa gabing ito, hindi siya ang pabigat na asawa ni Anton. Siya si Madam M, ang utak sa likod ng bilyong halaga ng mga transaksyon. Nakatayo siya sa lobby ng isang eksklusibong restaurant sa Bonifacio Global City, naghihintay para sa isang mahalagang pagpupulong. Ngunit ang kanyang isip ay malayo. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang alaala ang misteryosong email na natanggap niya kagabi. Madam M, ang vice-presidente ay handa na sa itaas. Ang boses ng kanyang assistant ay nagpabalik sa kanya sa realidad. Tumango si Maya at nagsimulang maglakad patungo sa elevator. Ngunit bago pa siya makahakbang, ang malalaking pinto ng restaurant ay bumukas at iniluluwa ang isang lalaki na agad na kumuha ng atensyon ng lahat. Si Sir Gabriel, ang chairman ng Imperial Holdings at ang tanging tao na kinatatakutan ni Anton sa mundo ng negosyo. Kilala siya bilang isang ruthless na negosyante, ngunit ang kanyang tindig ay puno ng dignidad at misteryo. Habang naglalakad si Gabriel papasok, ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang maikling sandali. Tumigil ang mundo para kay Maya. Mayroong isang bagay sa mga mata ni Gabriel, isang talim na tila kayang hubaran ang bawat maskara na suot niya. Madam M, I presume. Ang baritono at malamig na boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa paligid. Bahagyang yumuko si Maya, pinipilit na huwag manginig ang kanyang boses. Sir Gabriel, isang karangalan na makita kayo dito. Lumapit si Gabriel ng ilang hakbang. Hindi niya iniwan ang tingin sa mga mata ni Maya. Bihira ang mga taong mas pinipiling manatili sa anino kaysa sa ilalim ng spotlight, lalo na kung sila ang nagpapaandar ng buong makinarya. Ngunit mag-ingat ka. Minsan ang anino ay nagiging isang kulungan na mahirap takasan. Naramdaman ni Maya ang isang kakaibang kaba. Hindi ito ang kaba ng takot, kundi ang kaba ng isang taong naramdamang may nakakita sa kanyang tunay na kaluluwa. Mayroong lungkot sa mga mata ni Gabriel
na tila sumasalamin sa sarili niyang pagdurusa. Habang nag-uusap sila, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa isang maingay at usok na bar, ang sitwasyon ay kabaligtaran. Cheers para sa pinakamagaling na CEO sa buong bansa. Sigaw ni Anton habang itinataas ang kanyang baso ng mamahaling whiskey. Napapalibutan siya ng kanyang mga barkada at ni Clarice na nakasandal sa kanyang balikat ng may malanding ngiti. Anton, ang galing mo talagang pumili ng timing. Ang vertex ay nasa itaas na naman dahil sa'yo. Puri ng isa niyang kaibigan. Siyempre, diskarte lang yan. Pagmamayabang ni Anton. Kinuha niya ang kanyang wallet at inilabas ang isang itim na credit card. Isang card na lihim na binabayaran ni Maya ang utang bawat buwan mula sa kanyang sariling ipon. Clarice, order ka pa ng kahit anong gusto mo. I'll pay for everything. You're so generous, baby. Kaya mahal na mahal kita. Bulong ni Clarice bago hinalikan si Anton sa pisngi. Hindi alam ni Anton na ang bawat sentimo na kanyang ipinapanglibre ay ang pawis at sakripisyo ng asawang minaliit niya kanina. Habang nagpapakasaya siya sa piling ng ibang babae, ang kanyang buong karera ay nakasabit lamang sa isang manipis na sinulid na hawak ni Maya. Balik sa restaurant, natapos ang maikling pag-uusap ni Maya at Gabriel. Habang papaalis si Gabriel, huminto siya at lumingon muli kay Maya. Madam M, isang payo lang. Ang pusong matagal nang nagtitiis ay parang isang bulkan. Mukhang tahimik sa labas, pero nag-aapoy na sa loob. Huwag mong hayaang kainin ka ng sarili mong galit. Hindi nakasagot si Maya. Pinanood niya ang pag-alis ni Gabriel. Iniisip kung paano nalaman ng lalaking ito ang nararamdaman niya sa kabila ng kanyang maskara. Naglakad si Maya patungo sa isang bakanteng mesa sa dulo ng restaurant upang ayusin ang kanyang mga gamit. Ngunit sa sandaling iyon, ang tunog ng masayang tawanan ay pumasok mula sa entrance ng restaurant. Isang boses ang narinig niya na nagpatigas sa kanyang buong katawan. Dito tayo, Clarice. Sabi nila, ito ang pinaka-exclusive na restaurant sa BGC. Dito lang tayo dapat kumain. Hindi sa bahay kasama ang isang boring na asawa. Ang boses ni Anton ay puno ng yabang habang inaalalayan si Clarice papasok. Napaigtad si Maya. Nakatalikod siya sa direksyon ni Anton. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok nang mabilis na tila isang tambol. Kung lilingon si Anton, tapos na ang lahat. Ang lahat ng kanyang plano ay guguho sa isang sandali lang. Napansin ni Anton ang isang babaeng nakasuot ng eleganteng itim na terno na nakatalikod sa kanila. Ang tindig ng babae, ang ayos ng buhok, ay mayroong pamilyar na aura na hindi niya maipaliwanag. Sandali lang, Clarice, sabi ni Anton. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapako sa likod ng babaeng iyon. Parang kilala ko ang babaeng iyon. Nagsimulang maglakad si Anton patungo sa kinaroroonan ni Maya. Ang bawat hakbang nito ay tila isang hatol ng kamatayan para sa lihim ni Maya. Ang bawat hakbang ni Anton ay tila isang mabigat na kalabog sa pandinig ni Maya. Malapit na ito, ilang dipa na lang ang layo. Ang amoy ng alak mula kay Anton ay tila abot na ng kanyang pang-amoy. Napapikit si Maya, hinahanda ang sarili sa pagguho ng lahat. Ngunit bago pa makalapit ng tuluyan si Anton, isang matikas na figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Sir Gabriel. Mr. Villaflor, may kailangan ka ba sa aking panauhin? Ang malamig at may autoridad na boses ni Gabriel ay nagpatigil kay Anton. Napaatras si Anton, biglang nawala ang kanyang yabang. Sa Sir Gabriel, pasensya na po. Akala ko lang po ay kilala ko ang kausap niyo. Mawalang galang na po. Tumingin si Gabriel kay Anton nang may halong pandidiri bago muling bumaling sa nakatalikod na si Maya. Madam M, mukhang kailangan na nating ituloy ang usapan sa pribadong silid. Masyadong maingay dito sa labas. Dahan-dahang naglakad si Maya kasunod ni Gabriel, hindi man lang nililingon ng asawa. Naiwan si Anton na nakatulala.
puno ng inggit at pagkamangha. Sa isip niya, ang babaeng iyon, ang Madam M na kinatatakutan ng lahat, ay ang susi sa kanyang pangarap na maging pinakamayaman sa bansa. Hindi niya alam na ang babaeng iyon ay ang asawang tinatawag niyang basura sa loob ng kanilang bahay. Kinabukasan, sa loob ng isang madilim na opisina, naganap ang opisyal na pagpupulong. Si Anton ay nakaupo sa harap ng isang malaking mesa. Nanginginig ang mga kamay habang hawak ang isang makapal na kontrata. Sa kabilang panig, sa likod ng isang frosted glass na dingding, ay ang anino ni Madam M. Kailangan ko ng 500 milyong piso para sa New Horizon Project, Madam M, deklara ni Anton. Pilit na pinatatatag ang boses. Ito ang maglulunsad sa Vertex bilang pinakamalaking kumpanya sa Asia. Sigurado ako sa tagumpay nito. Ang perang hinihingi mo ay hindi biro, Mr. Villaflor. Ang boses ni Maya, na binago ng isang electronic modulator, ay tumagos sa dingding. Ang bawat sentimo ay may kapalit. Handa ka bang ibigay ang lahat ng iyong personal na ari-arian bilang kolateral? Ang iyong bahay? Ang iyong mga shares? At ang bawat lupang nakapangalan sa'yo? Hindi nagatubili si Anton. Ang kanyang mata ay nagniningning sa kasakiman. Oo, ibibigay ko ang lahat. Tiwala ako sa talino ko. Isang matunog na pirma ang itinala ni Anton sa huling pahina ng kontrata. Hindi niya binasa ang maliliit na letra sa ibaba. Nasa sandaling magkaroon ng kahit isang maliit na pagkakamali sa proyekto, ang lahat ng kanyang pag-aari ay automatikong malilipat sa ilalim ng pangalan ni Madam M. Pag-uwi sa bahay, tila isang hari si Anton na pumasok sa pinto. Nakita niya si Maya na nakaluhod sa sahig. Pinupunasan ang mantsa ng kape na sadyang itinapon ni Doña Carmen. Maya, ibigay mo sa akin ang listahan ng mga gastusin sa palengke. Sigaw ni Doña Carmen habang nakaupo sa kanyang silya. Inabot ni Maya ang isang maliit na papel. Ito po, ma. 500 piso po ang kabuuan para sa mga gulay at karne para sa 3 araw. 500? Nanlaki ang mga mata ng matanda at hinablot ang papel. Ano ang akala mo sa amin nagpapakain ng ginto? Ibigay mo sa akin ang sukli. Siguradong kinupit mo ang 5 piso. Ma, tama na yan. Pakialam ni Anton habang nagtatanggal ng kurbata. Lumapit siya kay Maya at tiningnan ito nang may panghahamak. Hayaan mo na ang 5 piso na yan. Sa susunod na linggo, baka hindi na natin kailangang makita ang pagmumukha ng babaeng ito. Pipirmahan ko na ang huling papeles para sa hiwalayan natin, Maya. Pagkatapos nyon, maaari ka nang bumalik sa basurang pinanggalingan mo. Hindi sumagot si Maya. Nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakahawak sa basahan. Ang bawat salita ni Anton ay tila lason na lalong nagpapatigas sa kanyang kalooban. Eksaktong tumunog ang cellphone ni Anton. Isang video call mula kay Clarice. Agad na sumilay ang nangiti sa mga labi ni Anton. Inilagay niya ito sa speakerphone upang iparinig sa kanyang ina at ipakita ang kanyang tagumpay kay Maya. Hello, baby! Bakit ka napatawag? Miss mo na ba ako? Malambing na tanong ni Anton. Ngunit ang mukha ni Clarice sa screen ay hindi masaya. Ito ay puno ng takot at pag-aalinlangan, ngunit may bahid ng isang mapanuring tagumpay. Anton, kailangan nating mag-usap, higbi ni Clarice. Pumunta ako sa doktor kanina. Positive ang result, Anton. Buntis ako. Magkakaroon na tayo ng anak. Ang katahimikan sa loob ng sala ay naging nakabibingi. Ang basahang hawak ni Maya ay nahulog mula sa kanyang mga kamay. Si Doña Carmen ay napatayo sa tuwa, habang si Anton ay tila nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang kanyang mukha ay halo-halong gulat at saya. Tumingin si Anton kay Maya. Isang mapait at mapanakit na ngiti ang sumulpot sa kanyang mga labi. Narinig mo yon, Maya? Ang babaeng mahal ko ay bibigyan ako ng tagapagmana. Ngayong gabi, wala ka ng puwang sa buhay na ito. Lumayas ka na. Ngunit sa gitna ng kanilang katuwaan, si Maya ay dahan-dahang tumayo. Ang kanyang mga mata
na dati ay puno ng takot ay ngayon ay malamig pa sa kamatayan. Isang tanong ang nanatili sa isipan ni Maya. Ang bata ba ay isang tunay na biyaya? O ito, ang huling pako sa kabaong na hinuhukay ni Anton para sa kanyang sarili? Ang gabi sa mansyon ng mga Villaflor ay hindi na naging tahimik mula nang dumating ang balitang iyon. Ang bawat sulok ng bahay ay tila binabalot ng isang mapanirang tuwa, habang si Maya ay nananatiling nakakulong sa anino ng kusina, tila isang multong hindi pinapansin ng mga nabubuhay. Dahan-dahan lang sa pag-upo, Clarice. Baka mapagod ang apo ko. Ang malambing na tinig ni Doña Carmen ay umaalingaw-ngaw sa dining room. Ipinasya ni Anton na patirahin si Clarice sa kanilang bahay sa dahilan na kailangan ng kalinga ng nagdadalang tao. Upang hindi pagpiestahan ng mga kapitbahay, habang hindi pa tapos ang annulment, ipinakilala nila si Clarice bilang isang malayong kamag-anak mula sa probinsya. Ngunit sa loob ng 4 na dingding na yon, alam ng lahat ang masakit na katotohanan. Si Maya, sa kabila ng lahat, ay piniling manatili. Hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil kailangan niyang makita ang bawat detalye ng kanilang pagtataksil bago niya tuluyang hilahin ang mitya ng kanilang pagsabog. Maya, ipaghanda mo si Clarice ng sariwang juice. Siguraduhin mong walang asukal. Baka tumaas ang blood pressure ng manugang ko. Utos ni Doña Carmen habang masuyong hinahaplos ang tiyan ni Clarice na wala pa namang bakas ng paglaki. Naglakad si Maya bitbit ang isang tray. Inilapag niya ang baso sa harap ni Clarice nang walang imik. Napansin niya ang mapanuyang ngawong ngiti sa mga labi ng babae, isang nangiting nagsasabing, "Tingnan mo, ako na ang reyna dito." "Thank you, Maya," wika ni Clarice sa isang tonong puno ng pagpapanggap. Ngunit habang inaabot ang baso, sadyang binitawan niya ito. Isang malakas na tunog ng pagkabasag ng kristal ang bumasag sa katahimikan. Ang juice ay tumalsik sa mamahaling carpet at maging sa paanan ni Maya. "Ay, sorry. Madulas lang talaga ang kamay ko, Anton, ma." Mabilis na sabi ni Clarice, sabay hawak sa kanyang tiyan na tila ba naging sanhiyon ng matinding stress sa kanya. "Ano ka ba naman, Maya? Napakabaya mo talaga." Singal ni Anton na agad na lumapit upang alalayan si Clarice. "Kahit simpleng pag-abot lang ng baso, hindi mo magawa ng maayos? Paano kung nasugatan si Clarice? Paano kung may mangyaring masama sa anak ko?" "Hayaan mo na, Anton. Ganyan talaga ang mga taong baog. Walang pakiramdam sa mga nagdadalang tao dahil hindi nila kailanman mararanasan ang biyaya ng pagiging ina." Dagdag ni Doña Carmen, ang bawat salita ay tila isang lason na ibinubuhos sa sugat ni Maya. "Linisin mo yan, Maya." Ngayon din, dahan-dahang lumuhod si Maya sa sahig. Isang piraso ng bubog ang humiwa sa kanyang daliri, ngunit hindi siya dumaing. Pinanood niya ang pagtulo ng kanyang sariling dugo na humahalo sa kulay ng juice sa sahig. Sa sandaling iyon, ang kanyang paningin ay bahagyang nagdilim. Naramdaman niya ang isang matinding pag-ikot ng paligid at ang bahagyang pagkirot ng kanyang sikmura. Pinilit niyang tumayo at tapusin ang paglilinis. Sa bawat kuskos niya sa carpet, nararamdaman niya ang titig ng 3 tao na tila ba siya ay isang basurang kailangang itapon. Nang matapos ang hapunan at tulog na ang lahat, nagtungo si Maya sa banyo ng kanyang silid. Ang silid na dati ay puno ng pangarap, ngunit ngayon ay tila isang selda na lang. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na box na binili niya ng palihim sa butika kanina matapos niyang mapansin na huli na ng 2 linggo ang kanyang buwanang dalaw. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis na tumitibok. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hinihintay ang resulta. 1 minuto. 2 minuto. Ang katahimikan sa loob ng banyo ay tila bumibigat bawat segundo. Nang muli niyang tingnan ang maliit na gadget, tila tumigil ang paghinga ni Maya. 2 pulang guhit, maliwanag. Hindi matatawaran. Siya ay buntis. Napaupo si Maya sa gilid ng bathtub. Ang kanyang mga kamay ay kusang dumapo
sa kanyang puson. Isang halu-halong emosyon ang bumaha sa kanya. Galit, takot, at isang uri ng pagmamahal na hindi niya akalaing mararamdaman niya pa sa gitna ng ganitong kaguluhan. Anak, bakit ngayon? Bulong niya sa kanyang isipan. Sa kabilang silid, narinig niya ang tawanan ni na Anton at Clarice, ang mga planong ginagawa nila para sa kanilang anak. Hindi nila alam na sa loob ng bahay na ito, may isa pang buhay na nagsisimulang mabuo. Isang buhay na magiging saksi sa pagbagsak ng kanilang lahat. Tumingin si Maya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Kung dati ay lumalaban siya para sa kanyang sarili, ngayon ay may mas malalim na siyang dahilan. Ngunit kasabay ng balitang ito ay isang malaking katanungan na nagpabigat sa kanyang kalooban. Sino ang paniniwalaan ng mundo? Ang legal na asawa na itinuturing na baog at pabigat o ang kabit na siyang bida sa paningin ng pamilya, Villaflor? Isang mapait na desisyon ang nabuo sa isip ni Maya. Itatago niya ang katotohanan ito. Hahayaan niyang isipin ng lahat na siya ay talunan hanggang sa dumating ang araw na siya na mismo ang magpapatunay kung sino ang tunay na pinagpala at sino ang tunay na isinumpa. Ngunit bago pa siya makalabas ng banyo, narinig niya ang kalabog ng pinto ng kanyang silid. Maya, buksan mo ito. Alam kong may itinatago ka. Ang boses ni Doña Carmen ay puno ng hinala at galit. Napatingin si Maya sa test kit na hawak niya. Wala na siyang oras para itago ito ng maayos. Ilabas mo ang itinatago mo, Maya. Huwag mo kaming gawing tanga. Ang boses ni Doña Carmen ay tila isang palakol na pilit binabasag ang pinto ng banyo. Sa loob, mabilis na itinago ni Maya ang pregnancy test kit sa loob ng maliit niyang pouch at isiningit ito sa ilalim ng mga labada. Pagbukas niya ng pinto, sinalubong siya ng nanlilisik na mga mata ng matanda. Wala po akong itinatago, Ma. Sumama lang po ang pakiramdam ko, mahinang sabi ni Maya. Sumama ang pakiramdam? O baka naman nagnanakaw ka na ng mga gamit dito sa bahay para ibenta? Aminin mo, saan mo kinukuha ang perang pambili ng mga personal mong gamit? Inambahan siya ng matanda, ngunit tinalikuran na ito ni Maya at naglakad patungo sa silid nila ni Anton. Gusto niyang sabihin, gusto niyang isumbat kay Anton na may buhay nang nabubuo sa kanyang sinapupunan. Na sa kabila ng lahat ng pang-aalipusta nila, biniyayaan pa rin siya ng langit. Pumasok siya sa silid, umaasang makikita ang asawa na kahit man lang sa isang sandali ay magpapakita ng malasakit. Ngunit nadatnan niya si Anton na nakaupo sa harap ng laptop, nakangiti habang kausap sa telepono ang isang jeweler. Yes, iyan ang pinakamahal na diamond ring. Gusto ko, yan ang isusuot ni Clarice sa araw ng kasal namin pagkatapos ng annulment. I don't care about the price. She deserves the best, hindi tulad ng kung ano-anong basura lang. Napatigil si Maya sa may pintuan. Ang mga salitang deserves the best at basura ay tila mga karayom na pumasok sa kanyang pandinig at dumiretso sa kanyang puso. Ang huling hibla ng pag-asa na sasabihin niya ang tungkol sa kanyang pagbubuntis ay biglang napatid. Paano niya ipapakilala ang kanyang anak sa isang amang itinuturing siyang basura? Paano niya hahayaan ang isang inosenteng buhay na lumaki sa isang tahanang puno ng puot at pagtataksil? Hindi na siya napansin ni Anton. Para sa lalaki, si Maya ay naging bahagi na ng muebles. Isang bagay na naroon pero walang halaga. Lumuha ang puso ni Maya, ngunit walang pumatak sa kanyang mga mata. Tuyong-tuyo na ang lahat. Dahan-dahan siyang lumabas ng bahay. Wala siyang dalang kahit ano, kundi ang kanyang sarili at ang bigat ng kanyang kalooban. Paghakbang niya sa labas, sinalubong siya ng isang malakas na buhos ng ulan. Ang langit ay tila nakikiramay. Ibinubuhos ang lahat ng hinagpis na hindi mailabas ni Maya. Tumayo siya sa gitna ng kalsada.
Hinahayaan ang bawat patak ng ulan na tumama sa kanyang katawan. Lumingon siya sa mansyon ng mga villa floor, ang malaki at marangyang bahay na yon, na dati niyang itinuring na pangarap, ay mukhang isang malaking kabaong sa gitna ng dilim. Ang bawat bintana ay tila mga matang nakamasid, mapanghusga at malamig. Dito ba ako mamamatay? Bulong niya sa sarili. Dito ba mamamatay ang pangarap ng anak ko? Nanginginig siya sa lamig. Ang kanyang labi ay nagiging kulay ube na. Ngunit hindi niya maramdaman ang pisikal na pangangatog dahil mas matindi ang panginginig ng kanyang kaluluwa. Sa gitna ng malakas na ulan, naramdaman niya ang isang biglang paghinto ng mga patak sa kanyang ulo. Tumambad sa kanyang paningin ang isang itim na payong. Pag-angat ng kanyang tingin, nakita niya ang mga mata ni Sir Gabriel. Ang mga matang yon ay hindi puno ng panghuhusga, kundi ng isang malalim at tapat na pag-aalala. Ang ulan ay nilikha para diligan ang mga halaman upang tumubo, hindi para lunurin ang isang pusong pagod na. Malambing ngunit seryosong sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng bagyo. Hindi nakapagsalita si Maya. Tinitigan niya si Gabriel, ang tanging tao na nakakakita sa kanyang pinakamahina at pinakamitinding sandali. Inalalayan siya ni Gabriel patungo sa kanyang sasakyan, hindi alintana, kung mabasa man ang kanyang mamahaling terno. Sa loob ng sasakyan, ang katahimikan ay nababalot ng tunog ng ulan na humahampas sa bubong. Iniabot ni Gabriel ang isang malinis na panyo kay Maya. "Bakit ka narito, Sir Gabriel?" tanong ni Maya. Ang boses ay nanginginig. "Dahil alam kong kailangan mo ng masisilungan, hindi lang mula sa ulan, kundi mula sa lahat ng sakit na tinitiis mo sa loob ng bahay na yon," sagot ni Gabriel. Tumingin siya ng diretso kay Maya. "Maya, hindi mo kailangang maging martir para patunayan ang iyong halaga. Ang tunay na reyna ay marunong bumaba sa trono kapag ang kaharian ay puno na ng lason." Huminga ng malalim si Maya. Tiningnan niya ang kanyang kaliwang kamay sa gintong singsing na simbolo ng 5 taong pagpapakababa. Dahan-dahan, hinugot niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang bawat milimetro ng paggalaw ng ginto sa kanyang balat ay tila pagpunit sa isang lumang pahina ng kanyang buhay. Binuksan niya ng bahagya ang bintana ng sasakyan. Ang hangin at ulan ay pumasok, humahampas sa kanyang mukha. Ibinuka ni Maya ang kanyang palad at hinayaang mahulog ang singsing sa gitna ng madilim at maputik na kalsada. Nawala ito sa ilalim ng rumagasang tubig sa kanal, kasama ng lahat ng kanyang mga pangarap para kay Anton. Tapos na ang pagtitiis, wika ni Maya. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag, puno ng isang bagong kapangyarihan. Mula sa gabing ito, wala nang Maya na alipin ng pag-ibig. Ang tanging matitira ay ang babaeng kukuha sa lahat ng nararapat para sa kanya. Tumingin siya kay Gabriel at sa unang pagkakataon, nakita ni Gabriel ang Madam May na tunay na nag-aapoy. Ang susunod na umaga ay hindi na tulad ng dati. Ang sikat ng araw na pumasok sa bintana ng kusina ay tila mas maliwanag. Ngunit ang lamig sa mga mata ni Maya ay mas tumitindi. Habang nagluluto siya ng almusal, hindi na ang kaba ng isang asawang natatakot mapagalitan ang nararamdaman niya, kundi ang kalkuladong galaw ng isang manlalaro ng chess na handa nang itumba ang hari. Sa pamamagitan ng isang maikling mensahe sa kanyang encrypted phone habang kunwaring nagwawalis ng sahig, ibinigay ni Maya ang kanyang unang utos bilang Madam M. Simulan na ang pag-freeze sa lahat ng credit line ng Vertex Capital para sa mga personal expenses. Ipaalam sa bangko na may nakitang irregularidad sa mga transaksyon. Hindi nagtagal, ang katahimikan ng bahay ay bumasag ng isang malakas na mura mula sa itaas. Narinig ni Maya ang mabibigat na hakbang ni Anton, pababa ng hagdan. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit, habang hawak ang kanyang cellphone. "Anong nangyayari? Bakit na-decline ang lahat ng cards ko? Maya, may ginalaw ka ba sa mga gamit ko?"
Singhal ni Anton habang patuloy na pinipindot ang kanyang telepono. Dahan-dahang lumingon si Maya. Hawak pa rin ang sandok. Walang bakas ng takot sa kanyang mukha. Bakit ko naman gagalawin ang mga gamit mo, Anton? Alam mo namang wala akong alam sa mga ganyang bagay. 'Di ba? Baka naman sadyang wala ka ng pondo. Anong wala? Imposible. Kagabi lang ay ayos pa ang lahat. Muling sigaw ni Anton. Sa tabi niya, lumabas din si Clarice na nakasuot ng isang mamahaling silk robe na binili ni Anton noong nakaraang buwan. Anton, paano na yung reservation natin sa spa mamaya? At yung kinuha kong sapatos sa butik, kailangan ko nang bayaran yun. Reklamo ni Clarice, ang boses ay puno ng pag-iinarte. Tumahimik ka muna, Clarice. Inaayos ko pa. Bulyaw ni Anton sa kanyang kasintahan, isang bagay na bihirang mangyari. Ang stress mula sa kumpanya ay unti-unti nang kumakain sa kanyang pasensya. Sa loob ng sumunod na 2 oras, ang bahay ng mga Villa Flor ay naging isang maliit na impyerno. Panay ang tawag ni Anton sa bangko, ngunit ang tanging sagot sa kanya ay kailangang sumailalim sa audit ang kanyang mga account dahil sa suspicious activities. Ang mga kumpanya ng kuryente at tubig ay nagpadala rin ng abiso. Ang mga auto payment na dati ay maayos na tumatakbo ay biglang huminto. Habang nagkakagulo ang lahat, nanatiling kalmado si Maya. Inihain niya ang pagkain sa mesa nang may banayad na kilos. Nang subukan ni Doña Carmen na saktan siya ng salita, hindi na tumungo si Maya. Sa halip, tinitigan niya ang matanda ng diretso sa mga mata, isang titig na nagpatigil sa sasabihin ng kanyang biyenan. Mayroong kakaiba sa aura ni Maya na tila ba ang isang pusang dati ay pinapatay sa sipa ay naging isang leon na naghihintay na lang sumakmal. Bakit ganyan ka makatingin, Maya? Parang may itinatago kang saya sa nangyayaring problema sa amin. Puna ni Doña Carmen habang pilit na itinatago ang kanyang kaba. Iniisip ko lang po, Ma, na baka ito na ang simula ng pagbabayad ng lahat ng utang. Makahulugang sagot ni Maya bago ito tumalikod at nagtungo sa kanyang silid upang maglinis. Pagpasok sa silid, sinadya ni Maya na iwan ang kanyang tablet sa ibabaw ng kama. Ang screen ay naka-on sa isang bangko na hindi kailanman nakita ng pamilya, Villa Flor. Pagkatapos ay lumabas siya upang maglaba sa likod ng bahay. Tulad ng inaasahan, ang pagiging mausisa at gahaman ni Doña Carmen ay nanaig. Pumasok ang matanda sa silid ni Maya upang maghanap ng anumang mailalait o mananakaw. Doon ay nakita niya ang tablet. Ang mga mata ni Doña Carmen ay halos lumuwas sa nakita sa screen. Isang sub-account na nakapangalan sa isang M. Villa Flor na may balanse na hindi bababa sa 8 digit. Maraming mga transaksyon ang nakatala doon. Mga halagang sapat na upang bayaran ang lahat ng utang ni Anton at higit pa. Anton! Anton, pumarito ka! Sigaw ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig sa halo-halong galit at pananabik. Mabilis na tumakbo si Anton sa silid. Nang makita ang balanse sa tablet, ang kanyang galit kanina ay napalitan ng isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Saan nakuha ng babaeng ito ang ganito kakaraming pera? Ninanakawan niya ba ako? Bulalas ni Anton. O baka naman, may kinakasama siyang ibang lalaki na nagbibigay sa kanya nito? Sabi ko na nga ba, Anton? Kaya pala matapang na siyang sumagot dahil may malaking pera siyang itinatago. Dagdag ni Doña Carmen. Hindi nila alam, ang nakita nilang account ay isang pain lamang, isang honeypot na ginawa ni Maya upang ipakita ang kanilang tunay na kulay. Ang perang nakita nila ay hindi mailalabas ni Anton, ngunit ito ay sapat na upang simulan ng isang matinding hidwaan at hinala sa loob ng tahanan. Sa likod ng bahay habang isinasampay ang mga damit, narinig ni Maya ang sigawan sa loob ng silid. Isang manipis at malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang unang hakbang ay matagumpay. Hinayaan niyang isipin nila na may alas silang nakuha laban sa kanya nang hindi nila alam
na sila na mismo ang naglalagay ng kanilang mga leeg sa bitag. Nabalik lamang ang diwa ni Maya nang marinig ang kalabog ng pintong pabalya na binuksan ni Anton. Lumabas ito sa garden, hawak ang tablet at tila isang hayop na handang manakmal. "Sino ang lalaki mo, Maya? Sumagot ka. Sino ang nagbibigay sa iyo ng ganito kalaking pera?" Ang boses ni Anton ay tila isang nagngangalit na kulog habang iwinawagayway niya ang tablet sa harap ng mukha ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hinala, habang sa likuran niya ay nakatayo si Doña Carmen, nakapamaywang at may mapanuring tingin na tila ba nakahuli sila ng isang kriminal. Hindi na tinag si Maya. Ipinagpatuloy niya ang pagsasampay ng huling piraso ng puting kumot. Ang kanyang mga galaw ay banayad at kontrolado. Ang bawat patak ng tubig mula sa basang tela ay tila isang metro na nagbibilang ng bawat segundo doon ang pagtitimpi ni Maya. "Bakit hindi mo sagutin ang asawa mo? Nakakahiya ka. Akala namin ay isa kang inosenteng probinsyana. Iyon pala ay may itinatago kang baho." Dagdag ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay puno ng pait. Dahan-dahang humarap si Maya. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pagsamo, ngayon ay tila dalawang malalim na lawa ng yelo. "Ang perang nakita niyo ay hindi galing sa kung sinong lalaki, Anton. Iyan ang bunga ng mga sakripisyo na hindi niyo kailanman maiintindihan. Ngunit bakit ka ba nagagalit? Hindi ba't gusto mo nang makipaghiwalay? Ano naman sa'yo kung may pera ako? Dahil asawa pa rin kita." Sigaw ni Anton. Ang kanyang ego ay lubhang nasugatan. Ngunit sa likod ng kanyang galit ay mayroong mas matinding motibo, ang kasakiman. Ang kumpanya niya ay nasa bingit ng bangkarote at ang perang nakita niya sa tablet ni Maya ang nakikita niyang huling salbabida. Lumapit si Anton at hinawakan ng mahigpit ang braso ni Maya. Ang sakit ay gumuhit sa balat ng babae, ngunit hindi siya dumaing. "Kung ayaw mong sabihin ang totoo, pagbabayaran mo ito. May mahalagang dinner ako mamaya kasama si Mr. Lim. Siya ang huling pag-asa ng Vertex. Gusto niyang makita ang asawa ko dahil balita niya ay isa kang huwarang may bahay. Sasama ka sa akin at gagawin mo ang lahat para makuha ko ang pirma niya. Kung hindi, sisiguraduhin kong hindi mo na makikita ang kahit isang sentimo sa perang yan." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Maya. Alam niya kung anong klaseng tao si Mr. Lim. Isang matandang negosyante na kilala sa pagiging mahilig sa mga magagandang babae at madalas gamitin ang kanyang kapangyarihan para makuha ang gusto niya. Ang sariling asawa niya ay handa siyang itulak sa kuko ng isang buwaya para lang sa pera. Naganap ang hapunan sa isang madilim at pribadong silid ng isang mamahaling hotel. Si Maya ay sa pilitang pinasuot ng isang damit na masyadong maikli at hapit sa kanyang katawan, isang bagay na kailanman ay hindi niya isusuot sa sariling kagustuhan. Habang nakaupo sa tabi ni Anton, naramdaman ni Maya ang malagkit na tingin ni Mr. Lim. "Mr. Villaflor, napakaganda pala talaga ng iyong asawa. Sayang naman kung sa bahay lang siya naglalagi." Wika ni Mr. Lim habang hinahawakan ng kamay ni Maya sa ibabaw ng mesa. Tumingin si Maya kay Anton, umaasang makakakita ng pagtutol. Ngunit ang nakita niya ay isang mapanuring ngiti mula sa kanyang asawa. Ganyan talaga si Maya, Mr. Lim. Masunurin siyang asawa. "Maya, bakit hindi mo salinan ng wine si Mr. Lim? At lumapit ka pa ng kaunti para marinig ka niya." Naramdaman ni Maya ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang pagbebenta sa kanyang dangal. Nang magsimulang maging masyadong mapangahas ang mga kamay ni Mr. Lim sa kanyang hita sa ilalim ng mesa, tumayo si Maya ng biglaan. "Excuse me, kailangan ko lang magtungo sa banyo," malamig niyang sabi bago mabilis na lumabas ng silid. Sinundan siya ni Anton sa pasilyo ng hotel. Paglabas pa lang ni Maya, hinablot na ni Anton ang kanyang balikat at isinandal siya sa pader ng may puwersa. "Ano nang akala mo sa ginagawa mo, Maya? Malapit na siyang pumirma. Konting tiis lang, hindi mo ba magawa? Para sa kumpanya ito.
Para sa ating lahat. Bulyaw ni Anton. Ang kanyang mukha ay malapit na malapit sa kay Maya. Puno ng amoy ng alak at kawalan ng hiya. Para sa atin? O para sa'yo? At sa kabit mo, Anton? Balik na tanong ni Maya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Gusto mo akong gamitin para makuha ang pera ni Mr. Lim habang pinaplano mo na akong itapon pagkatapos? Wala ka bang natitirang kahihiyan? Wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Gawin mo ang trabaho mo bilang asawa ko. Kung gusto mong makuha ang divorce papers na hinihingi mo. Sigaw ni Anton habang itinataas ang kanyang kamay. Tila ba handa na naman siyang saktan si Maya. Ngunit bago pa tumama ang palad ni Anton, isang malakas na tunog ng sampal ang umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo ng hotel. Ang mukha ni Anton ay napatagilid. Ang kanyang pisngi ay agad na namula. Hindi lamang sa sakit kundi sa gulat. Si Maya, ang babaeng 5 taon niyang minaliit at tinapak-tapakan, ay nakatayo sa kanyang harap na may nag-aapoy na mga mata. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa mula sa lakas ng sampal na ibinigay niya. Ito ang huling beses na hahawakan mo ako ng ganyan, Anton Villaflor. Wika ni Maya. Ang bose ay puno ng kapangyarihan na tila ba ang Madam M sa loob niya ay tuluyan ng lumabas. Hindi mo ako pag-aari at ang kumpanya mo, panoorin mong gumuho ito sa harap ng iyong mga mata dahil sa gabing ito wala ka ng asawa at wala ka ng kumpanya. Tumalikod si Maya at naglakad palayo. Hindi na lumingon sa asawang naiwang tuliro at puno ng galit. Ngunit habang papunta siya sa elevator, nakita niya ang isang pamilyar na figura na nakatayo sa dulo ng hallway. Si Sir Gabriel. Napanood ni Gabriel ang lahat. Nakasandal siya sa pader, ang kanyang mga braso ay nakakrus sa kanyang dibdib. Mayroong isang maliit at misteryosong nangiti sa kanyang mga labi, na tila ba ipinagmamalaki niya ang nakitang katapangan ni Maya. Ngunit ang nangiting iyon ay agad na napalitan ng seryosong ekspresyon nang mapansin niya ang isang lalaking nakasuot ng itim na jacket na mabilis na sumusunod kay Maya mula sa dilim. May hawak na isang bagay na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ang bawat hakbang ni Maya palayo sa pasilyo ng hotel ay tila pagtakas mula sa isang nagbabagang apoy. Ngunit ang kaba sa kanyang dibdib ay hindi pa rin humuhupa. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao sa kanyang likuran, ang mabibigat na yabag na tila sumasabay sa bilis ng kanyang paghinga. Bago pa man makalapit ang misteryosong lalaking nakaitim, isang kamay na may suot na mamahaling relos ang humarang sa balikat nito. Si Gabriel. Sa isang mabilis at tahimik na pagkilos, naitulak ni Gabriel ang lalaki palayo. Ang kanyang mga mata ay nagbababala ng isang panganib na hindi dapat subukan ng kahit sino. Ang lalaki ay mabilis na naglaho sa dilim ng hagdanan, tila isang aninong natakot sa liwanag. "Huwag kang lilingon, Maya. Maglakad ka lang ng diretsyo," bulong ni Gabriel habang sumasabay sa paglalakad ni Maya. Ang init ng kanyang presensya ay tila isang kuta na pumoprotekta sa babaeng kasalukuyang nanginginig ang buong pagkatao. Pagdating sa lobby, sinalubong sila ng isang galit na Anton. Ang kanyang mukha ay may bakas pa rin ng pamumula mula sa sampal ni Maya kanina. Sa harap ng maraming tao, hindi na niya inisip ang kanyang dignidad. "Maya, akala mo ba ay matatatakasan mo ang ginawa mo?" Sigaw ni Anton. Ang kanyang boses ay nanginginig sa puot. "Sinira mo ang huling pagkakataon ng kumpanya. Sinira mo ang buhay ko." Huminto si Maya at dahan-dahang humarap sa lalaking minahal niya ng 5 taon. Sa pagkakataong ito, hindi si Gabriel ang sumagot para sa kanya. Si Maya mismo ang humakbang pasulong. Ang kanyang tindig ay matatag at ang kanyang paningin ay matalas. "Hindi ko sinira ang buhay mo, Anton. Ikaw mismo ang gumawa niyon sa sandaling itinuring mo akong gamit na pwedeng ipagpalit sa isang kontrata." Malamig na sabi ni Maya. "Tapos na tayo. Ngayon din, ibigay mo sa akin ang mga papel." Isang mapait na tawa ang kumawala kay Anton. Kinuha niya ang isang makapal na sobre
mula sa kanyang briefcase at marahas itong inihagis sa paanan ni Maya. Ang mga papel ay nagkalat sa sahig, tila mga puting talulot ng bulaklak na nalagas at natapakan sa putik. Iyan. Yan ang hiling mo, di ba? Pirmahan mo yan at lumayas ka sa bahay ko. Wala kang ititira. Kahit isang pirasong damit na binili ko, huwag mong dadalhin. Bumalik ka sa basurang pinanggalingan mo. Bulyaw ni Anton bago mabilis na tumalikod at lumabas ng hotel. Pag-uwi ni Maya sa mansyon upang kunin ang kanyang mga natitirang gamit, sinalubong siya ni Doña Carmen na may hawak na malalaking itim na garbage bag. Ang mga lumang damit ni Maya, ang kanyang mga libro, at maging ang ilang mahahalagang alaala mula sa kanyang ama ay itinambak na sa labas ng pinto, nakabilad sa lamig ng gabi. Huwag mo nang tangkaing pumasok sa loob, Maya. Wika ni Doña Carmen, ang kanyang mukha ay puno ng katuwaan. Naroon na si Clarice sa loob. Inaayos ang silid na nararapat para sa kanya. At sa magiging apo ko, ang isang tulad mo ay hindi karapat-dapat sa ilalim ng bubong na ito. Isa kang sumpa sa pamilyang Villaflor. Sa loob ng bahay narinig ni Maya ang masayang tawanan ni na Anton at Clarice. Ang tunog ng pagbubukas ng isang bote ng champagne ay umalingaw-ngaw. Isang pagdiriwang para sa kanyang pag-alis. Ang bawat halakhak nila ay tila mga pako na ibinabaon sa kabaong ng kanyang nakaraan. Dahan-dahang lumuhod si Maya sa semento upang ayusin ang kanyang mga gamit. Walang luha ang pumatak sa kanyang mga mata. Sa bawat paghawak niya sa kanyang mga gamit na itinuring na basura ng kanyang biyenan, nararamdaman niya ang unti-unting paglaya ng kanyang kaluluwa. Isang maliit at kupas na litrato ng kanyang ama ang nakuha niya mula sa ilalim ng bunton ng mga damit. Pinunasan niya ang alikabok dito. Ang kanyang mga daliri ay marahang humahaplos sa mukha ng taong nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tapat. Pa, patawad. Dahil hinayaan ko silang tapakan ang dangal natin. Bulong niya sa hangin. Ngunit pangako, simula sa gabing ito, walang sino man ang makakagawa muli nito sa akin o sa anak ko. Tumayo si Maya, bit-bit ang isang lumang maleta na tila ba yun lamang ang tanging pag-aari niya sa mundo. Lumingon siya sa huling pagkakataon sa mansyon ng mga Villaflor. Ang bawat ilaw sa loob ng bahay na yon ay tila mga mapanuyang mata. Salamat, Anton. Salamat sa pagpapakita sa akin na ang isang palasyo ay maaari palang maging isang kulungan. Wika niya sa sarili. Naglakad siya patungo sa gate kung saan naghihintay ang sasakyan ni Gabriel. Sa bawat hakbang niya palayo, ang bigat sa kanyang dibdib ay tila naglalaho. Ang hangin ng gabi ay humahampas sa kanyang muka, malamig ngunit nakakaginhawa. Nang sumakay siya sa sasakyan, tumingin siya sa rearview mirror. Nakita niya ang kanyang sariling refleksyon, isang babaeng sugatan. Oo, ngunit isang babaeng mayroon ng direksyon. Saan tayo pupunta, Maya? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng respeto. Sa lugar kung saan hindi na ako kailangang magtago, Gabriel. Sagot ni Maya. Oras na para ipakita sa mundo kung sino talaga ang may-ari ng Vertex Capital. Isang nakakahindik na katahimikan ang namayani sa loob ng sasakyan habang binabagtas nila ang madilim na kalsada. Hindi alam ni Anton na sa gabing ipinagdiriwang niya ang kalayaan mula sa kanyang asawa, ay siya ring gabing pinirmahan niya ang kanyang sariling pagbagsak. Ang bawat papel na itinapon niya kay Maya kanina ay hindi lamang dokumento ng hiwalayan, kundi ang mga ebidensyang magpapatunay na ang lahat ng yaman niya ay hiram lamang mula sa babaeng kanyang pinalayas. Isang linggo ang lumipas mula nang lisanin ni Maya ang mansyon ng mga Villaflor. Ngunit ang bawat oras na nagdaan ay tila isang taon ng pagbabago. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking bintana sa pinakamataas na palapag ng isang marangyang penthouse sa Makati. Ang buong Maynila ay tila isang dagat ng mga ilaw sa kanyang paanan. Malawak at puno ng pagkakataon, malayo sa masikip at mapanupil na kusina na dati niyang ginagalawan.
Huminga siya ng malalim. Dinaramdam ang katahimikan ng silid. Hindi ito ang katahimikan ng kalungkutan, kundi ang katahimikan ng kapangyarihan. Wala na ang kupas na blusa at ang amoy ng bawang at usok sa kanyang balat. Ang suot niya ngayon ay isang terno na gawa sa pinakamahusay na seda. Bumabagay sa kanyang tindig na ngayon ay puno ng tiwala sa sarili. Tiningnan ni Maya ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang kanyang buhok ay maayos na nakalaylay. Ang kanyang mga mata ay may bakas ng matinding determinasyon. At ang bawat kolorete sa kanyang muka ay tila isang baluti na naghahanda sa kanya sa isang digmaan. Hindi na siya ang Maya na humihingi ng tawad sa bawat pagkakamali ng iba. Siya na si Madam M, ang reynang handa ng bawiin ang kanyang kaharian. Isang marahang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pagmumuni-muni. Pumasok si Gabriel, bitbit ang isang folder na naglalaman ng mga ulat tungkol sa kumpanya ni Anton. Handa na ang lahat, Maya. Wika ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng paghanga habang pinagmamasdan ang pagbabago ng babaeng nasa harap niya. Ang Vertex Capital ay unti-unti nang nauubusan ng hininga. Ang mga investors na dati ay tapat kay Anton ay isa-isa nang nagtatanong kung bakit biglang nagkaroon ng gulo sa kanilang mga accounts. At ang pautang na kinuha niya sa'yo? Bukas na ang deadline ng unang interes. Isang manipis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Gusto ni Anton na magpista, Gabriel. Balita ko ay abala siya sa pagpaplano ng isang marangyang engagement party para kay Clarice sa susunod na linggo. Gusto niyang ipakita sa lahat na masaya siya, na nagtagumpay siya pagkatapos akong palayasin. Gagamitin niya ang natitirang pondo ng kumpanya para sa isang party? Hindi makapaniwalang tanong ni Gabriel. Iyon ang ugali ni Anton. Mas mahalaga sa kanya ang imahe kaysa sa katotohanan. Ang hiya ang pinakamalaking takot niya, kaya gagawin niya ang lahat para magmukhang matagumpay sa harap ng mga kaibigan niya. Sagot ni Maya habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang puson. Naramdaman niya ang isang bahagyang pintig sa kanyang sinapupunan. Isang paalala na hindi na lang siya nag-iisa sa laban na ito. Ang bawat hakbang na gagawin niya ay para sa kinabukasan ng batang hindi pa isinisilang, ang batang itinuring na walang halaga ng sarili nitong ama bago pa man ito makita. Anak, hindi ka lalaking walang pangalan. Ang bawat luha na pumatak sa akin ay magiging hagdan mo patungo sa tuktok. Bulong ni Maya sa kanyang isipan. Habang naghahanda si Maya para sa kanyang muling pagbangon, sa kabilang bahagi ng lungsod, ang sitwasyon sa bahay ng mga Villaflor ay nagsisimula ng maging magulo. Sa gitna ng sala, napapalibutan si Anton ng mga designer bags at mga kahon ng sapatos na binili ni Clarice. Anton, kailangan natin ng isa pang milyon para sa catering at sa dekorasyon ng ballroom. Gusto ko ito ang maging wedding of the year kahit engagement party pa lang. Masayang sabi ni Clarice habang isinusukat ang isang mamahaling gown. Milyon. Clarice, kakapadala lang ng bangko ng abiso na kailangan nating bayaran ang interes sa Madam M Fund bukas. Sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay may halong nerbiyos. Ngunit sa tuwing titingin siya sa nakakaakit ng ngiti ni Clarice at sa iniisip na anak na dinadala nito, tila nawawala ang kanyang katinuan. Huwag kang mag-alala, anak. Singit ni Doña Carmen habang humihigop ng tsa. Kapag naging opisyal na ang pagsasama niyo ni Clarice, siguradong mas maraming investors ang darating. Mas mainam na ipakita nating wala tayong problema kaysa magmukhang naghihirap. Ipakita natin sa babaeng iyon na mas umunlad tayo nang wala siya. Napilitang tumango si Anton. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang broker. Ibenta mo ang huling batch ng stocks ng Vertex. Kailangan ko ng cash ngayon din. Huwag mo nang itanong kung bakit. Basta gawin mo. Hindi alam ni Anton na ang broker na kausap niya ay matagal na palang nasa ilalim ng payroll ni Madam M. Ang bawat stocks na ibinebenta niya ay binibili naman ni Maya
Sa mas mababang halaga, unti-unting kinukuha ang kontrol sa mismong kumpanyang binuo ni Anton. Bumalik ang eksena kay Maya. Inabot niya ang isang gintong invitation card na ipinadala sa kanya ng isang common friend. Imbitasyon iyon para sa engagement party ni na Anton at Clarice. Pupunta ka ba? Tanong ni Gabriel. Tumingin si Maya sa salamin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa isang kakaibang liwanag. Siyempre, hindi pwedeng mawala ang espesyal na panauhin sa gabing iyon. Gusto kong makita ang kanilang mga mukha kapag nalaman nila na ang babaeng pinalayas nila sa ulan ay siya ring may-ari ng bawat pader na kinatatayuan nila. Kinuha ni Maya ang isang itim na maskara at dahan-dahang isinuot ito. Ang kanyang anyo ay tila isang anghel ng kamatayan na handang maningil ng bawat utang na loob na hindi binayaran. Ngunit isang tawag mula sa kanyang pribadong doktor ang nagpabago sa timpla ng kanyang mukha. Madam M, may kailangan kayong malaman tungkol sa record ni Clarice sa aming klinik. Hindi ito tungkol sa kanyang pagbubuntis, kundi tungkol sa isang bagay na matagal na niyang itinatago. Napatigil si Maya. Ang kanyang hininga ay tila nabinbin sa hangin. Ano yon, Doc? Hindi siya buntis, Madam M. Ang mga record na ipinakita niya kay Mr. Villaflor ay pekeng dokumento mula sa isang iligal na klinika. At ang mas malala, mayroon siyang seryosong kaso ng panloloko sa ibang bansa bago siya bumalik dito sa Pilipinas. Ang boses ng doktor sa kabilang linya ay tila isang malamig na hanging umihip sa loob ng penthouse ni Maya. Isang mapait na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi habang nakatingin sa malawak na syudad. Ang biyaya na ipinagmamalaki ni Anton, ang dahilan kung bakit siya itinaboy na parang basura, ay isa palang malaking kasinungalingan. Salamat, Doc. Ipadala mo sa akin ang lahat ng orihinal na dokumento. Darating ang gabi na kailangan nating ilabang ang katotohanan. Seryosong wika ni Maya bago ibaba ang telepono. Habang nangyayari ito, sa mansyon ng mga Villaflor, unti-unti nang nagbabago ang ihip ng hangin. Si Clarice, na dati ay napakamahinahon at mapagmahal sa harap ni Doña Carmen, ay nagsisimula nang ipakita ang kanyang tunay na kulay. Ma, bakit ba ang tagal maluto ng tanghalian? Sabi ko naman sa'yo, ayaw ko nang masyadong maalat. 'Di ba? Masama yan sa baby ko. Reklamo ni Clarice habang nakahiga sa sofa. Ang kanyang mga paa ay nakapatong sa mesa na tila siya na ang may-ari ng bahay. Si Doña Carmen, na dati ay siyang nag-uutos kay Maya, ngayon ay tila naging isang utusan sa loob ng sarili niyang tahanan. Pasensya na, Clarice. Nagkamali lang siguro ang bagong katulong na kinuha natin. Hayaan mo, pagsasabihan ko. Dapat lang. At pakisabi kay Anton, kailangan ko ng dagdag na budget para sa designer bags na gagamitin ko sa party. Hindi pwedeng magmukha akong cheap sa harap ng mga kaibigan niya. Dagdag ni Clarice, ang kanyang boses ay puno ng kayabangan. Napabuntong hininga ang matanda. Naalala niya bigla si Maya. Si Maya na tahimik na sumusunod sa lahat ng utos niya, na hindi kailanman nagreklamo kahit gaano pa ito kahirap. Ngunit mabilis niyang iwinaksi ang kaisipang iyon. Para sa kanya, si Clarice ang susi sa kanilang marangyang kinabukasan dahil sa anak na dinadala nito. Nang dumating si Anton, mula sa opisina, ang kanyang mukha ay puno ng pangamba. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang binabasa ang isang sulat mula sa bangko. Anton, baby, nakuha mo na ba ang pera para sa party? Masayang tanong ni Clarice habang yumayakap sa braso ng lalaki. Clarice, hindi mo na ngayon. May problema sa kumpanya. Ayaw akong kausapin ni Madam M at ang lahat ng pautang natin ay kailangan ng bayaran sa lalong madaling panahon. Sagot ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng stress. Ano? Pero nakapag-down payment na tayo sa hotel. Nakabili na rin ako ng mga damit. Hindi pwedeng mapahiya tayo, Anton. Akala ko ba ay matagumpay ka? Iyon ang sabi mo sa akin. Biglang nagbago ang tono ni Clarice
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Inaayos ko na, okay? Huwag mo muna akong kulitin. Pasigaw na sagot ni Anton, isang bagay na hindi niya nagawa kay Clarice noon. Napatigil ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng sala ay tila naging isang mabigat na ulap. Si Doña Carmen ay tila natakot sa naging reaksyon ng kanyang anak, habang si Clarice ay tumalikod nang may padabog na kilos. Samantala, sa isang eksklusibong butik, naghahanda si Maya para sa kanyang pagbabalik. Kasama niya si Gabriel na matiyagang naghihintay habang isinusukat niya ang kanyang huling gown. Ang damit ay kulay dugo na pula, kumikinang sa ilalim ng mga ilaw, tila isang apoy na handang tumupok sa lahat ng daraan nito. Ang pula ay kulay ng tagumpay, Maya. Pero para sa kanila, ito ang kulay ng kanilang katapusan. Wika ni Gabriel habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa salamin. Hindi lang ito tungkol sa tagumpay, Gabriel. Ito ay tungkol sa katarungan. Gusto kong makita ang bawat sentimo ng sakit na idinulot nila sa akin, na bumalik sa kanila ng siksik, liglig at nag-uumapaw. Sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng determinasyon. Isang araw, bago ang malaking party, nakatanggap si Anton ng isang huling abiso mula sa opisina ni Madam M. Ang liham ay hindi tungkol sa pera, kundi isang imbitasyon para sa isang pribadong pagpupulong bago ang party. Mr. Villaflor, ang lahat ng iyong ari-arian ay kasalukuyan nang nasa ilalim ng pangalan ng Vertex Holdings na pagmamay-ari ni Madam M. Mayroon kang 24 na oras para ayusin ang lahat. O kung hindi, ang party na inihanda mo ay magiging huling gabing mayroon ka ng lahat ng ito. Nanginig ang buong katawan ni Anton. Ang bawat papel na hawak niya ay tila naging isang mabigat na bakal. Hindi niya alam kung sino si Madam M, ngunit alam niyang hawak nito ang kanyang leeg. Ang gabi ng party ay dumating. Ang ballroom ng hotel ay puno ng mga bulaklak, mamahaling pagkain, at mga kilalang tao sa lipunan. Si Anton at Clarice ay nakatayo sa gitna. Pilit nang ngumingiti sa harap ng mga kamera, kahit na ang kanilang mga puso ay puno ng kaba. Anton, bakit wala pa ang mga main investors natin? Bulong ni Doña Carmen sa tabi ng anak. Hindi ko alam na, Ma. Sabi nila ay darating daw sila kasama ang may-ari ng Vertex Holdings. Sagot ni Anton. Ang kanyang mga mata ay panay. Ang ikot sa pintuan. Eksaktong bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Ang lahat ng atensyon ay natuon sa isang babaeng naglalakad ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila isang marahang tunog ng orasan na bumibilang sa huling sandali ng kanilang kaligayahan. Nakasuot siya ng isang itim na maskara, ngunit ang kanyang tindig at ang kulay dugong gown ay sapat na upang mapatigil ang lahat. Kasama niya si Sir Gabriel na tila isang tapat na tagapagtanggol sa kanyang tabi. Sino siya? Tanong ni Clarice. Ang kanyang boses ay may halong inggit at takot. Lumapit ang babae sa harap ni Anton. Ang bawat tao sa ballroom ay natahimik, naghihintay sa susunod na mangyayari. Dahan-dahang itinaas ng babae ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang maskara. Ang katahimikan ay naging isang nakakabingbing sigaw sa isipan ni Anton nang makita niya ang mukha ng babaeng nasa kanyang harap. Maya? Bulalas ni Anton, ang kanyang boses ay tila isang manipis na hininga. Isang matamis at mapanganib na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Maya. Happy engagement, Anton. At para sa huling sorpresa ng gabing ito, nais ko lang ipakilala sa inyo ang tunay na may-ari ng Vertex Capital at ang babaeng pinirmahan nyo ng lahat ng inyong ari-arian. Lumingon si Maya sa lahat ng mga bisita at sa mga miyembro ng board na naroon. Ako si Madam M, at ang gabing ito ay hindi para sa isang kasal, kundi para sa isang pagbawi. Ang bawat hininga sa loob ng malawak na ballroom ay tila na binbin. Ang mga kristal na chandelier sa itaas ay patuloy na kumikinang, ngunit ang liwanag nito ay tila naging maputla kumpara sa ningning ng mga mata ni Maya. Si Anton ay nananatiling nakatayo,
Ang kanyang bibig ay bahagyang nakabukas at ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa gilid ng kanyang mamahaling terno. Maya, hindi, hindi ito maaari. Isang biro lang ito, di ba? Ang boses ni Anton ay tila isang gasgas na plaka, puno ng pagkakailala at matinding takot. Isang marahang hakbang ang ginawa ni Maya patungo sa kanyang asawa. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila isang hatol na papalapit. Ang tanging biro dito, Anton, ay ang pag-aakala mo na ang isang babaeng tapat na nagmahal sa'yo ay habambuhay na magiging bulag at bingi sa iyong mga kataksilan. Anong ibig mong sabihin, Madam M? Tanong ng isa sa mga pangunahing board member ng Vertex Capital na naroon sa party. Humarap si Maya sa madla. Ang kanyang boses ay malinaw at puno ng awtoridad. Ang kumpanyang ito, ang Vertex Capital, ay matagal nang nakatayo sa ilalim ng aking mga desisyon at pondo. Si Anton Villaflor ay isang tau-tauhan lamang na inilagay ko sa harap upang protektahan ang kanyang marupok na dangal. Ngunit dahil pinili niyang gamitin ang kapangyarihang ipinahiram ko sa kanya upang mangapi at manloko, oras na para bawiin ang lahat. Sinungaling ka. Sigaw ni Clarice. Ang kanyang boses ay pumitlag sa gitna ng katahimikan. Humakbang siya pasulong. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa inggit. Anton, huwag kang maniwala sa kanya. Magnanakaw siya. Ninakaw niya ang pagkakakilanlan ni Madam M para lang sirain ang gabi natin. Isang hamak na katulong lang ang babaeng iyan. Tumingin si Maya kay Clarice nang may halong awa. Clarice, ang pagiging magnanakaw ay isang salitang mas bagay sa'yo. Magnanakaw ng asawa, magnanakaw ng yaman, at higit sa lahat, magnanakaw ng katotohanan. Biglang sumingit si Doña Carmen. Ang kanyang mukha ay biglang nagbago, mula sa pagkabigla patungo sa isang mapanlinlang na ngiti. Lumapit siya kay Maya at pilit na hinawakan ang kamay nito. Maya anak, alam ko namang may tampuhan kayo ni Anton. Pero hindi mo naman kailangang gawin ito sa harap ng maraming tao. Halika, pag-usapan natin ito sa loob. Pamilya tayo, di ba? Dahan-dahang binawi ni Maya ang kanyang kamay. Ang kanyang ekspresyon ay nanatiling malamig. Ang pamilya ay hindi nananakit, Doña Carmen. Ang pamilya ay hindi nagtataksil. At ang pamilya, hindi nananampal ng taong wala namang kasalanan. Napahiya ang matanda sa harap ng lahat. Ang mga bulong-bulungan ay nagsimulang kumalat sa paligid, tila mga bubuyog na naghahatid ng balita ng iskandalo. Anton, gawin mo ang paraan. Paalisin mo siya. Utos ni Doña Carmen sa kanyang anak. Ngunit si Anton ay tila nawalan na ng lakas. Alam niya ang katotohanan. Alam niya ang bawat dokumentong pinirmahan niya sa opisina ni Madam M. Lumapit siya kay Maya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsamo. Ang uri ng pagsamo na dati ay ginagamit niya upang makuha ang gusto niya. Maya, please, pag-usapan natin ito ng pribado. Alam kong nasaktan kita, pero isipin mo ang kumpanya. Isipin mo ang pinagsamahan natin. Huwag mo itong gawin sa akin, bulong ni Anton. Sapat lamang upang marinig ni Maya. Inisip ko ang lahat ng yun, Anton. Sa loob ng 5 taon, iyon lang ang inisip ko. Sagot ni Maya. Ang kanyang boses ay may bahid ng lungkot ngunit matatag. Pero sa gabing ito, ang iniisip ko na lang ay ang katarungan para sa sarili ko. At para sa bata sa sinapupunan ko. Napatigil ang lahat sa narinig. Ang balitang buntis si Maya ay tila isang pasabog na mas matindi pa sa kanyang pagpapakilala bilang Madam M. Nanlaki ang mga mata ni Anton habang si Clarice ay tila namutla sa takot. Buntis ka? Bulalas ni Anton. Ang kanyang boses ay puno ng halo-halong gulat at biglang pagsisisi. Oo, Anton. Ang anak na palagi mong sinasabing, hindi ko kayang ibigay sa'yo dahil ako raw ay baog. Wika ni Maya. Tumingin siya kay Clarice nang may mapanuring tingin. Kaya naman nakakapagtaka.
Paano mo nagawang lokohin ang asawa ko tungkol sa sarili mong pagbubuntis, Clarice? Agad na naging tensyonado ang paligid. Ang golden moment ay naganap nang kumuha si Maya ng isang maliit na puting sobre mula sa kanyang clutch bag at dahan-dahang inilapag ito sa tray ng waiter na dumaan. Pinanood niya ang bawat paghinga ni na Anton at Clarice habang papalapit ang katotohanan. Ito ang mga medical records mula sa klinika kung saan ka nagpatingin, Clarice. At kasama na rin dito ang record ng mga kasong hinarap mo sa ibang bansa dahil sa panloloko sa mga mayayamang lalaki. Anunsyo ni Maya sa lahat. Hindi totoo yan. Fake news yan. Sigaw ni Clarice, pilit na inaabot ang sobre, ngunit mabilis itong kinuha ni Gabriel upang ipakita sa mga board members. Binasa ng mga opisyal ng kumpanya ang mga dokumento. Ang kanilang mga mukha ay napalitan ng pandidiri at galit. Isa-isa silang lumayo kay Anton at Clarice. Tila ba mayroon silang nakakahawang sakit? Mr. Villaflor, tapos na ang usapan. Ang board ay nagkakaisa. Natanggalin ka bilang CEO ng kumpanyang ito. Epektibo ngayong gabi. Deklara ng chairman. Naramdaman ni Anton ang pag-ikot ng paligid. Ang lahat ng kanyang pinaghirapan, ang lahat ng kanyang ipinagmalaki, ay naglalaho sa harap ng kanyang mga mata. Tumingin siya kay Clarice, ang babaeng ipinalit niya sa kanyang tapat na asawa. At nakita niya ang isang estrangherong puno ng kasinungalingan. Maya, patawarin mo ako. Maya! Sigaw ni Anton habang sinusubukang lumapit. Ngunit hinarang siya ng mga security guard ng hotel sa ilalim ng utos ni Gabriel. Si Maya ay nanatiling nakatayo ng tuwid. Ang kanyang mukha ay puno ng kapayapaan sa kabila ng gulo. Lumingon siya kay Gabriel at tumango. Oras na para umalis. Ngunit habang papalabas sila ng ballroom, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Si Anton, sa kanyang desperasyon, ay nagawang makawala sa mga guard at tumakbo patungo sa kalsada upang habulin ang sasakyan ni Maya. Ang tunog ng mabilis na pagpreno ng isang malaking sasakyan ay umalingaw-ngaw sa labas ng hotel, kasunod ng isang malakas na sigaw mula sa mga taong nakasaksi. Ang matinis na tunog ng pagpreno ng sasakyan ay tila isang matalas na hiwa sa katahimikan ng gabi. Nakahandusay si Anton sa basang aspalto. Ang kanyang marangyang terno ay puno na ng putik at dumi. Hindi siya malubhang nasugatan, ngunit ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay nanginginig sa matinding takot at kahihiyan. Mula sa kanyang kinaroroonan, pinanood niya ang unti-unting paglayo ng pulang ilaw ng sasakyan ni Maya, ang babaeng itinuring niyang basura, ngunit ngayon ay siya nang may-ari ng kanyang buong mundo. Habang nagkakagulo ang mga tao sa labas ng hotel, mabilis na nakatakas si Clarice. Hindi niya nilingon ang lalaking nangako sa kanya ng langit. Ang tanging nasa isip niya ay ang vault sa loob ng mansyon. Pagdating niya sa bahay, tila isang baliw na hinalughog ni Clarice ang bawat sulok ng silid. Nasaan na yon? Ang mga alahas, ang pera. Sigaw ni Clarice habang pilit na binubuksan ang maliit na vault sa ilalim ng kama ni Anton. Nang sa wakas ay bumukas ito, nagniningning na mga bato ang sumalubong sa kanya. Isang matagumpay na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. Ngunit nang hawakan niya ang malaking diamond necklace na ibinigay ni Anton, naramdaman niya ang kakaibang gaan nito. Kinuha niya ang isang magnifier at tila binuhusan siya ng malamig na tubig. Ang bawat bato ay walang laser inscription. Ang mga ito ay yari lamang sa cubic zirconia, mga peking alahas na sadyang inilagay ni Maya upang hintayin ang sandaling ito. Hindi! Hindi ito maaari! Pinaglalaruan ako ng babaeng iyon! Galit na sigaw ni Clarice, ngunit huli na ang lahat. Bumukas ang malalaking pinto ng mansyon. Hindi si Anton ang pumasok, kundi si Maya, kasama ang ilang mga opisyal ng pulisya at isang sheriff. Kasunod nila si Gabriel, na tila isang anino ng katarungan sa likuran ni Maya. Anong ginagawa niyo dito? Bahay namin ito. Sigaw ni Doña Carmen na lumabas mula sa kusina. Ang kanyang mukha ay puno ng takot. Maling-mali kayo, Doña Carmen. Malamig na wika ni Maya.
Inilapag niya ang mga dokumento sa ibabaw ng mesa. Ang mansyong ito ay kasama sa mga kolateral na pinirmahan ni Anton. Dahil sa hindi pagbabayad ng utang ngayong gabi, ang lahat ng ito ay pag-aari na ng Vertex Holdings. At ako ang Vertex Holdings. Maya anak, wag naman ganito. Saan kami pupunta? Pagsamo ng matanda. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa iyak. Saan ako pumunta nung pinalayas niyo ako sa gitna ng ulan, Doña Carmen? Doon din kayo pupunta. Sagot ni Maya nang walang kahit anong emosyon. Lumingon si Maya sa mga pulis. Iyan ang babaeng sinasabi ko. Si Clarice Monteverde, o mas kilala bilang si Cindy Go sa Singapore. Meron siyang warrant of arrest para sa malaking kaso ng estafa. Nanginig si Clarice at sinubukang tumakbo, ngunit mabilis siyang nahawakan ng mga awtoridad. Bitawan niyo ako. Anton, tulungan mo ako. Eksaktong pumasok si Anton sa bahay, pilay at puno ng gasgas ang muka. Nakita niya ang kanyang kasintahan na pinapoposan, ang kanyang ina na nakaluhod sa sahig, at si Maya na nakatayo nang may dignidad sa gitna ng sala. Maya, please, hikbi ni Anton habang lumalapit ng pahapahap. Huwag mo kaming itapon ng ganito. Ang baby. Isipin mo ang baby natin. Tumingin si Maya sa kanyang puson. Pagkatapos ay muling tumingin kay Anton. Ang baby ko ay hindi kailanman magkakaroon ng amang tulad mo, Anton. Ang anak ko ay lalaki sa katotohanan, hindi sa kasinungalingang itinayo mo. Inabutan ni Maya ng isang maliit na plastic bag ang kanyang biyenan. Sa loob niyon ay ang mga lumang damit na suot ni Maya noong unang araw niyang tumapak sa bahay na yon. Ito lang ang ititira ko sa inyo. Ang mga bagay na galing sa pera ko, mananatili sa akin. Isa-isang inalalayan ng mga security guard ang pamilya Villaflor palabas ng mansyon. Habang isinasara ang malaking gate, narinig ni Maya ang huling sigaw ni Anton na tinatawag ang kanyang pangalan sa gitna ng kadiliman. Nanatiling tahimik si Maya sa loob ng malawak na sala. Ang bawat pader ay tila humihinga na ng maluwag. Naglakad siya patungo sa kusina at nakita ang isang lumang top day apron na nakasabit pa rin. Kinuha niya ang isang lighter, sinindihan ito at hinayaang lamunin ng apoy ang tela sa loob ng sink. Ang usok ay umakyat patungo sa kisame. Dala ang lahat ng pait ng nakaraan. Tapos na pa, bulong niya. Ngunit nang lumabas siya ng bahay upang sumakay sa sasakyan ni Gabriel, may iniabot na isang brown envelope ang lalaki sa kanya. Maya, may nahanap ang mga investigador ko tungkol sa pagkalugi ng kumpanya ng tatay mo 5 taon na. Ang nakalilipas. Mukhang hindi aksidente ang lahat. Seryosong wika ni Gabriel. Nanlamig ang kamay ni Maya. Ang kanyang paghihiganti ay tila hindi pa pala tapos. May mas malalim pang sugat na kailangang gamutin. Ang bawat titik sa papel na hawak ni Maya ay tila mga uod na dahan-dahang kumakain sa kanyang kaluluwa. Sa loob ng tahimik na penthouse, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni Maya at ang malakas na pintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Hindi aksidente, hindi pagkakamali ng tadhana. Ang pagbagsak ng kumpanya ng kanyang ama, 5 taon na ang nakalilipas, ay isang planadong pagpatay. Isang pagpaslang sa dangal ng kanyang pamilya na ang may akda ay walang iba kundi ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buhay. Si Anton, ang lalaking akala niya ay nagligtas sa kanya sa gitna ng bagyo. Iyon pala ang siyang gumawa ng mismong bagyong yon para lang magmukhang bayani sa kanyang mga mata. Paano niya nagawa ito, Gabriel? Ang boses ni Maya ay nanginginig, halos hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Ang mga luhang pumatak sa dokumento ay nagmantsa sa pirma ni Anton sa ilalim ng isang lihim na transaksyon. Minahal ko siya. Ibinigay ko ang lahat dahil akala ko ay may utang na loob ako sa kanya. Lumapit si Gabriel at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ni Maya. Ang init niyon ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na emosyon ng babae.
Minsan, ang pinakamapanganib na kaaway ay ang taong binigyan natin ng susi sa ating puso, Maya. Ngunit tandaan mo, ang katotohanan ay hindi nilikha para saktan ka muli, kundi para tuluyan kang palayain. Kinabukasan, sa ilalim ng makulimlim na kalangitan, nagtungo si Maya sa Bentauku. Doon, sinalubong siya ng isang Anton na halos hindi na makilala. Ang dating makinis na muka ay puno na ng balbas. Ang mga mata ay lubog at puno ng desperasyon. Suot pa rin niya ang terno mula sa gabi ng party, ngunit ito ay punit-punit na at puno ng mantsa. Maya, alam ko na darating ka! Sigaw ni Anton habang nagtatangkang tumakbo patungo sa kanya. Ngunit natigil siya nang makita ang lamig sa mga mata ni Maya. Patawarin mo ako, Maya. Nagkamali ako kay Clarice. Niloko niya lang ako. Ikaw lang ang mahal ko. Maari pa nating simulan muli. 'Di ba? Para sa anak natin, Maya, patawarin mo na ako. Hindi nagsalita si Maya. Kinuha niya ang brown envelope at dahan-dahang inihulog ang mga papel sa paanan ni Anton. Ang tunog ng pagbagsak ng mga dokumento sa semento ay tila isang malakas na sampal na bumasag sa huling pag-asa ni Anton. Nang makita ni Anton ang mga papel, ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig at walang salitang lumabas. Iniligtas mo kami, Anton, o binalot mo kami sa isang malaking kasinungalingan para lang mapakinabangan mo ang talino ko? Ang boses ni Maya ay matatag, walang bakas ng pag-aalinlangan. Pinatay mo ang tatay ko sa matinding pag-aalala. Sinira mo ang pangarap ko para lang maging isang dekorasyon sa iyong palasyo. At hanggang sa huli, ginamit mo pa ang anak ko para humingi ng tawad. Maya, ginawa ko lang yun dahil takot akong mawala ka. Tikbi ni Anton, isang huling pagtatangka ng gaslighting. Hindi, Anton. Ginawa mo yun dahil isa kang magnanakaw. Hindi lang pera ang ninakaw mo, kundi ang 5 taon ng buhay ko. Wika ni Maya. Tumingin siya sa malawak na dagat kung saan ang mga alon ay patuloy na humahampas sa mga haligi ng pier. Hindi na kita kailangang ipakulong para sa ginawa mo sa tatay ko. Dahil ang makita kang ganito, isang taong walang kahit ano, walang nagmamahal, at nabubuhay sa sarili mong basura, iyon ang pinakamatinding impyerno na nararapat sa'yo. Tumalikod si Maya. Sa bawat hakbang niya palayo, nararamdaman niya ang paggaan ng kanyang balikat. Ang tanikala ng utang na loob na nagkadena sa kanya sa loob ng 5 taon ay tuluyan ng naputol. Naglakad siya patungo sa sasakyan ni Gabriel na naghihintay sa malayo. Bago siya sumakay, huminto siya at hinawakan ang kanyang puson. Naramdaman niya ang isang malakas na sipa mula sa loob, isang paalala ng buhay, ng pag-asa, at ng isang bagong simula. Handa ka na ba, Maya? Tanong ni Gabriel habang binubuksan ang pinto para sa kanya. Tumingin muli si Maya sa madilim na pier kung saan naiwang nakaluhod at humahagulgol si Anton sa gitna ng naglilipadang mga papel. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng marahan, tila hinuhugasan ang huling mantsa ng kahapon. Handa na ako, Gabriel. Hindi na para bumalik, kundi para magpatuloy. Sagot ni Maya nang may ngiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Habang umaandar ang sasakyan palayo, ang sikat ng araw ay nagsimulang sumilip sa pagitan ng mga ulap. Ang daan sa harap nila ay malawak at maliwanag, puno ng pangako ng isang bukas na wala ng lihim, wala ng sakit, kundi purong pag-ibig lamang.